Yun, and start recording mga kalapid na welcome sa isa na naman reaction video. Patutungkulan natin religion na naman tungkol ito dito sa, anong title na ito? Nakakilabot na concert na ito galing kay Ian Akda. Ito panoorin nga muna natin, putres, na hypertension. Okay, play. Sa video na ito, alamin natin yung mga patungkol sa demonic concert. Tingnan natin kung ano yung magiging epekto nito sa mga tao. Sa panahon natin ngayon, marami ng iba't ibang paraan na ginagawa itong si Satan para magparamdam siya at magpakita sa mga tao. Yung ibang mga Ano ba, sa inyo ba nakapagparamdam na si Satan? tao, wala silang kamalay-malay na nakita na pala nila sa Satanas, pero parang wala lang sa kanila. Yun yung matindi, no? Walang kamalay-malay na nakita na nila si Satanas, pero wala lang sa kanila. Malamang, wala nga silang malay eh. Ang malay nila dun. At yung iba, ibang mga tao, marami ng iba't ibang paraan na ginagawa itong si Satan para magparamdam siya at magpakita sa mga tao. Yung ibang mga tao, wala silang kamalay-malay na nakita na pala nila sa Satanas, pero parang wala lang sa kanila. At yung iba, Walang kamalay-malay eh. Kaya wala lang sa kanila. Malay ba nila si Satanas yun? Ikaw ba malalaman mo kung kaharap mo si Satanas na? tuwang-tuwa pa sila. Sa iba't ibang mga pagkakataon at sa iba't ibang paraan, pwede magpakita at magparamdam si Satan. Pero lalo nyo ba mga kapatid? Paano magpaparamdam? Ano ba paramdam ni Satan? Paano ba magpaparamdam si Satan? Ano yung paramdam? Mainit? El Nino, yun yung paramdam ni Satan? Mainit? Paano ba magparamdam si Satan? Pakipaliwanag nga. Kita ng concert, doon magpakita at magparamdam itong si Satanas. Sa ilang mga concert, may mga makikita tayo doon na yung mga tao gumagawa sila ng mga ritual o kaya man mga gawain para kay Satanas. Kamakailan lang, mayroong concert na pinapakita doon na parang gumagawa ng mga ritual yung mga tao. Yung mga ganyan, hindi ako naniniwala na may mga ritual yan. Negosyo yan, nagne-negosyo yan. Pang-akit yan, hindi yan pang-akit ng kaluluwa na pinagsasabi nyo. Nagne-negosyo yung mga yan, gusto nila kumita. Hanggat radical yung ginagawa nila, mas maraming nanonood. Parang dito sa atin, pagka nagpa-poverty porn ka, yung ginagawa mo kung hindi prankster, poverty porn, mas maraming nanonood, di ba? Parang ganyan din lang yan. Gagawa ka ng mas radical na palabas, mas yun yung tinatangkilik ng mga tao. Nasabi nila na dun sa concert na yon, gumagawa raw sila ng ritual para kay Satanas. Makikita na sa raw, hearsay, may katotohanan? Wala, kasi raw. Stage siya sumatao para kay Satanas. Kamakailan lang, mayroong concert na pinapakita doon na parang gumagawa ng mga ritual yung mga tao. Nasabi nila parang na dun sa concert na yon, gumagawa raw sila ng ritual. Parang na, may raw pa. So lahat ng sinasabi ni Ian Akda, hearsay, magka-content din lang, di ba? Para kay Satanas. Makikita na sa stage ay sumasayaw yung mga tao at nakapaligid sa issue, hindi tao pinag-uusapan natin dito yung issue. Kasi ang issue dito yung panlilin lang sa tao. Ang issue dito, sa tingin mo ba yung mga sinasabi mo lahat makatotohanan din? O may paninira na yan sa ibang tao? 'Di ba? Sa akin issue, pinag-uusapan natin yung issue. Yung issue dito hindi ka sure. Raw at saka parang. So hearsay. Parang isang malaking robot. Parang isang malaking robot. Kung titingnan natin, itong malaking estatwa na ito, parang siyang sinasamba ng mga parang uli. Sinasamba, ilang parang na yan, Marikina? Tao. At yung mga audience naman doon sa concert ay tuwang-tuwa sila habang pinapanood nila yung mga nasa malamang nagbayad sila eh. Alam nga naman, umiyak sila dyan, malungkot. Nanonood kang concert, hindi ka ba matutuwa? Tablado. So uso na yan sa panahon natin ngayon mga kapatid, na minsan sa mga opening ceremony nila o kaya sa kalagitnaan, gumagawa sila ng parang mga seremonya. Yun nga nagpapakita. Parang uli, mga seremonya. Na parang ritual para kay parang ritual uli. So, para kay sa Satanas. Sure ka? Ano ebidensya mo? Paratang yun, paratang. Ian Akda, that is paratang. Diba kung magpipreach tayo tungkol sa Bible, huwag ka naman magparatang sa ibang tao. Or sa ibang napapanood mo. Kailangan may ebidensya ka, proof of proof na nga yung evidence. Basta may ebidensya ka. 'Di ba? May evidence ka na 100% hindi hearsay na parang, hindi daw.
Diba? Pati parang normal na lamang yan sa panahon natin. Parang Kasi na nga, naman. palaging ginagawa yan sa mga concert. Ngayon, bukod sa mga ritual na ginagawa ng mga tao na yan dyan sa concert na sinasabi nga nila para kay Satanas, meron isang concert dito na bagamat hindi siya ritual, pero pinapakita dito yung iba't ibang imahe na maaaring galing kay Satanas. Nagdi-DJ ako, buti wala namang ganyan. Kung hindi, may parang na naman. Parang Satanas na naman yung nasa likod. Diba? O, halimbawa, gumawa ako ng LED na yan, pang-come-on ko sa tao yan. Ritual na yan? Ritual na yan? Dito sa concert na ito, meron tayong makikita na animated video na parang babaeng sumasayaw. Ano daw? Dito sa concert na ito, meron tayong makikita na animated video na parang babaeng sumasayaw. Parang babaeng sumasayaw. Sumasayaw na nga! Bakit yun? Sumasayaw na talaga, sasabihin mo parang ang gulo mo. Sa kanyang pagsayaw, parang kumukuha siya ng mga kaluluwa ng mga tao. Parang uli, kumukuha. Paano yun? Kung si Raisa Senon lang, Raisa ano yun? Raisa yung gumagano, no? Dan. Nangunguha din ng, si Raisa May ng kaluluwa pag sumasayaw siya ng mga ganun-ganon. Ano ka ba naman, Ian Akda? Parang na naman. Ay sa kanila, sinasabi nila na yung babae raw na yun daw ay si Lilith. Ngayon mga kapatid, sino nga ba itong Lilith? Yun raw ay si Lilith. Ba't puro hearsay yung content? Ayon sa isang mythology, sinasabi na si Lilith ang unang naging asawa ni Adan bago si Eva. Ayon sa alamat, sinasabi na matigas... Ayon uli sa alamat, sa myth. Diba? So, kinikwento mo ngayon, hindi na galing sa Bible. Galing na lang sa alamat. So, hindi ka na maka-Bible ngayon, Ian Akda. Daw ang unang sabi na si Lilith ang unang naging asawa ni Adan. Bago mga kapatid, sino nga ba itong Lilith? Ayon sa isang mythology, sinasabi na si... Ayon sa isang mythology. So, naniniwala ka, kay kwento mo ngayon, mythology. Myth. Yun na ikakwento mo. Para lang pumasok dun sa content mo na parang nangunguha ng kaluluwa. Si Lilith ang unang naging asawa ni Adan bago si Eva. Ayon sa alamat, sinasabi na matigas daw ang ulo ng babae na ito at siya ay masamang babae. Ayaw niya raw magpasakop kay Adan. So dahil dyan, silang dalawa raw ay naghiwalay. At itong si Lilith ay sumama daw kay Satanas. Puro daw Sinasabi na si Lilith ay nakipagtalik daw kay Satanas at dahil doon kumalat yung mga masasamang tao sa mundo. So ngayon mga kapatid, ang lupit, no? Si Lilith nakipagtalik kay Satanas. Sinong gumawa kay Lilith? Walang sinasabi yung Biblia patungkol dito kay Lilith. So si Lilith ay isang alamat lamang. Walang sinasabi yung Bible na ito. Pero kailangan i-link mo si Lilith dyan sa video, di ba? Si Adan ay nagkaroon ng unang asawa bago si Eva. At yun nga sinasabi na itong si Lilith ay nakipaghiwalay kay Adan at yun nga sumama naman kay Satanas. Ngayon dahil sinasabi nga ng mga tao na yung animated figure na yon, si Lilith daw yon, pero mga kapatid, hindi naman yun yung issue dito sa concert na ito. Ang issue dito sa concert na ito ay yung ginawa nilang animated figure na yon. Alam naman natin na hindi totoo itong si Lilith. Pero kung titingnan natin mabuti yung ginawa nila na yon, makikita natin na ito ay may sa demonyo talaga. Actually, paano mo nasabi? Nang mga siyang mapapanood, talagang kikilabutan ka kapag paano mo nasabi? Judgmental ka lang. Kita mo ito. Ay nga sa ilang mga nag-comment, sinasabi nila kapag daw pinapanood nila ito, nagkakaroon daw sila ng takot at pangamba. Na kahit ito ay animated figure lang. Opinion nila yan eh. Diba? Pinanood nyo ba yung concert? Ilagay nyo sana yung link ng concert. Ilagay nyo yung link ng concert sana para alam natin, mapanood natin yung concert. Diba? Ano ba yung tugtugan yan? Sino ba yung nagdi-DJ dyan? Baka mamaya si Chesto yan. Diba? Tapos sasabihin nyo, I don't know why, but it's scary. Sound and the whole thing. Pero parang merong bigat silang nararamdaman kapag napapanood daw nila ito. Mga mabibigat yung mga kalooban nyo, puro kayo guilt sa katawan eh. Kaya kayo ganyan, tsaka puro kayo judgmental. So yun yung sinasabi ng ilan na parang nangihina raw sila kapag pinapanood nila ito. At yun nga parang... Huwag nyo panoorin. Ala ka ng problema nyo. Nangihina kayo pero pinanood nyo. Huwag nyo panoorin. Ng teting. Ano bang kaanohan yan? Kasyungaan yan. Merong negatibong enerhiya. Pero ang pinakapunto natin dito, bakit yung mga tao natatakot sila kapag napapanood nila ito? Bakit sila nararamdaman? Natatakot pero pinapanood nila. Anong katangahan yun? Narinig nyo ba yun, mga kapatid? Every time daw na napapanood nila ito. So ibig sabihin kaya sila natatakot, merong espiritu dyan, si Satanas. Wow! Wow, patunayan nyo nga. Wow, ba't ako nanonood ako hindi naman nakakatakot? Wala nga espiritu yan eh. Ano espiritu? Espiritu na alak, pwede.
Alam naman natin, yung espiritu ng takot, hindi yan ang gagaling sa Diyos. So malinaw mga kapatid, yung concert na yan, hindi yan sa Diyos. Malinaw yan ay kay Satanas. Sabi nga sa At 2 malinaw dyan na yan ay panghusga. Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu. Talaga? Hindi ba kasama yung matakot? Hindi, pagka yung takot na nararamdaman, hindi na galing din sa Diyos yun. Pagtakot galing sa demonyo. Paggalit lahat galing kay Satanas. Lahat ng negative galing kay Satanas. Ganun ba yon, Timothy? Si Timothy na yung kausap natin dito 2 Timothy chapter 1 verse 7. Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So malinaw yung espiritu ng takot, ito ay hindi galing sa Diyos. Hindi tayo binibigyan ng takot ng Diyos. Ang nagbibigay ng takot O di pag ikaw pala natakot, iyan akda, imposibleng never ka natakot Pag ikaw hindi, pag natakot ka pala kay Satanas galing yun sa atin ay walang iba kundi si Satanas. Pag nalungkot ka kay Satanas galing yun. Pag nagalit ka kay Satanas galing yun Lahat ng negative kay Satanas galing yun na mararamdaman mo. Na imposibleng hindi mo nararamdaman. So malinaw ko yung concert na yon, binigyan ng takot yung mga tao, ibig sabihin yon ay kay Satanas. Eh di sana nag-alisan to lahat na takot. Diba? Doon pa lamang kahit sabihin nilang ito ay hindi kay Satanas, pero dahil natatakot yung mga tao kapag pinapanood ito, malinaw, ito ay demonic. Merong masamang espiritu sa likod nito. So, ang tawag dyan, hindi demonic. Ang tawag dyan, mapanghusga. Ang tawag dyan, judgmental. Itong concert na ito ay nagpapatunay. Ang tawag dyan, ang tawag doon? Nangungunde na. Ang tawag dyan, condemnation. Na itong si Satanas ay kumikilos siya sa panahon natin ngayon. At sa iba't ibang paraan nga tulad ng concert, doon siya nagpaparamdam. Nakikita natin yung mga tao, wala silang kaalam-alam, wala silang ka-idea-idea, na yung pinapanood pala nila, yun pala ay galing kay Satanas. Yun pala ay... Ito kaya nanonood din ng concert. Nanood kaya to ng concert ng Hillsong? Nanood kaya to si Ian Akda nakikinig kaya to ng Hillsong United? Gusto ko lang malaman. Tapos yung Hillsong United, ang daming issue, di ba? Pinapakinggan niya kaya yun? Nasa Diyos kaya yun? Ang daming ginawang kalokohan ng Hillsong, di ba? Yung mga pinapakinggan mo kaya na mga ganun, walang ginagawang kalokohan yung mga gumawa nun? Huwag tayo maging mapagkunwari. Merong impluwensya ni Satanas. So nakakalungkot yun mga kapatid kasi wala silang kaalam-alam. Nakita naman natin na bagamat ito ay isang AI lamang at animated figure lamang, pero nakita natin maraming mga taong natakot dito. So ibig sabihin yan mga kapatid, hindi lang yan yung pwedeng labas mo. Evidence. Gawin ni Satanas. Marami pa siyang pwedeng gawin para manakot ng mga tao at manlinlang ng At saka bakit mananakot ng tao si Satanas? Diba dapat nga mang-akit siya? Ba't siya mananakot? Paano niya magiging alagad kung tatakutin niya? Diba contradicting yun? Diba dapat si Satanas ay mang-akit ng mga tao, hindi niya dapat takutin? Kaya nga diba sinasabi niyo yung 666 magpapanggap na God? Magpapanggap na Jesus? Tapos ngayon ito mananakot? Ano ba talaga katotohanan sa mga content nyo? Mga tao. Hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng gawin ng Satan para mas lalo siyang manakot ng mga tao at manlinlang ng mga Ayan, yung mga gumagawa ng content siguro ng religion. Buti na lang, hindi ako religious guy. Tao sa panahon natin ngayon. Kahit sinasabi ng mga tao na yung ganyang klaseng concert daw, yan daw ay entertainment lamang o kaya man art, pero mga kapatid, malinaw, hindi lang siya basta palabas. Alam naman natin na pwedeng kumilos dito si Satanas at sasabihin niya nga, ipapakita niya sa mga tao na ito ay entertainment lamang. Paano mo nalaman, nag-usap ba kayo ni Satanas, nakikilo siya dyan? Tanong lang, di ba? Paano mo nalaman? Kayo ba yun ni Satanas ay may ugnayan at nagkausap kayo, nakikilo siya dyan? At para i-content mo yan? Yung concert na yan? Nasabihin matakot kayo. Matakot kayo. Diba dapat hindi nga sila matakot? Dapat nga maging under sila ni Satanas. Ang gulo mo O kaya man art. Gagamitin niya yung entertainment at yung art na yan para yung mga tao ay malinlang niya at para ma-influensyahan niya. Kaya yung mga tao na-amaze pa sila at natutuwa pa sila sa mga napapanood nila. Pero hindi nga nila alam na yun ay meron ng impluensya ni Satanas. At unti-unti silang nililinlang nitong si Satanas. So sa panahon natin ngayon, pwedeng gamitin ni Satan yung concert o kaya man yung mga technology para ma-influensyahan niya yung mga tao. Para nga yung mga tao unti-unting mapahamak at mapunta sa kanyang kamay. Yun po yung pinaka-goal ni Satan. Manakot tapos biglang tangina, contradicting. Bigyan nyo nga ng palakpakan si Ian natin.
mananakot si Satanas. Pero kailangan makuha niya yung mga kaluluwa. Paano makakuha kung tatakutin mo, 'di ba? Wag nga kami. Kung magtuturo tayo ng religion, gawin niyo yung tamang turo, tamang aral. 'Di ba? Opinion niya 'yan Opinion ko to, reaction video ko to, kini-criticize ko. Bakit? Pwede mo na i-criticize yung gawa niya. Kung may nakikita tayong sablay, di ba? So, yun yung nakita kong sablay dyan. So, kayo makakalapid ako, ano sa tingin yung mali or tama? Comment down below. Pag-usapan natin to, tapos ako willing ako makipagdebate regarding dito sa mga ganitong video. Di ba? Tignan natin yung mga consistency at saka inconsistency sa Bible. Okay? Yun lang mga kalapid. Subscribe kayo, paki-like din to yung tong video na to. And stop recording.